Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So meron po akong isi-share po ngayon sa inyo mga kalods na napaka-useful po gamitin. Ito po ang tinatawag natin ngayon na portable hand crank generator. Napaka-useful pong gamitin mga lods, lalo na kung mahilig kang mag-travel, mag-outing, mag-adventure, lalo na po sa bundok. At saka sakali pong magkaroon ng brownout, napaka-useful pong gamitin. So dito po sa gadgets natin, meron po siyang tatlo na kaya niyang gawin. Number 1, kaya niyang mag-produce ng apoy. Kaya kung sakaling wala kang posporo, wala kang lighter, ito po kaya niyang mag-produce ng apoy. Pangalawa, meron po siyang portable lighting dito sa loob. So pwede siya makaproduce ng maliit na flashlight. So tamang-tama kung magkaroon po ng brownout. At yung pangatlo na pinaka-importante po sa lahat, kapag nalubat po ang battery mo sa cellphone, pwede mong i-charge dito mga lods kasi meron po siyang charger sa USB. Kaya ngayon mga lods, titingnan natin kung paano ba siya gagamitin. So mga lods, ito na po ang sinasabi nating portable hand crank generator. So bago po natin ito subukan, so titingnan muna natin yung mga gamit po na nandito po sa loob. So dito sa loob, makikita mo itong itim. Ito po yung tinatawag nilang plasma ignition. So dito po magkakaroon ng apoy o spark po sa taas. Tapos mayroon siyang push button switch dito na magkukos po yun ng spark dito po. So yung itim dito, yun ang tinatawag nilang plasma ignition port. Tapos itong yellow na makikita, ito naman po yung portable lighting na para siyang flashlight. Tapos meron siyang potentiometer sa taas o variable na pwede mong i-adjust yung light natin, madim o mapailaw ng malakas. Tapos meron rin siyang indicator dito na voltage. May voltage po mga lods. Ang voltage niya dito nasa 4.2 volts po ang maximum dito sa indicator. Tapos meron siyang battery sa loob. Tapos meron siyang main switch po dito. Kasi hindi po papangsyon itong plasma dito, ignition, kapag hindi po siya na-switching dito. Naka double throw po ang type na switching po. Tapos ang USB, makikita ba? Dito po ang USB. Dito mo isaksak kung gusto mong mag-charge sa cellphone po mga lods. Tapos sa likod, naka-crank na paikutin mong paka-produce po para ma-charge po yung battery. Tapos, ang gamit po nila, napakaganda. Naka-stainless po ang gamit. So, hindi po kakalawangin ang gamit. Tapos, naka-ABS po ang mga plastic na material. Maganda po ang gamit. Yan. Naka-aluminum. Tapos, naka-stainless po ang mga screw. Sinubukan kong i-magnet, hindi po na-magnet. So, maganda po talaga. So, yan po. Ito lang po ang makikita nyo. So, umpisa na natin kung paano ba siya gagamitin. So yung sinabi natin na kaya niyang mag-produce ng apoy. So sakaling wala po kayong posporo o wala kayong lighter. So ito po, kayang mag-produce. So susubukan natin. So unahin natin mga lods, yung paano siya nag-produce ng apoy. So ang una mong gagawin, is-switch on mo ito pababa kasi naka-double throw po ito. So i-switch on natin ito pababa. So, mag-i-indicate na po yung voltage na 4.16 nakalagay. Tapos, ito po ang push button. So, i-push button at ilapit ko sa camera para makita nyo. Tingnan nyo dito mga lods. Yan, nag-produce po siya ng spark. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng papel. So, ito po yung papel. Tapos, i-push button mo at ilalagay natin ang papel kung kaya ba niyang mag-produce ng apoy. So, push button natin. So, ayan po mga lods. Ayan, makita. Oh. Ayan. So, ang push button, ang tanong, ilan ba ang kaya niyang i-push button o how many times ba ang makakaproduce po siya dito ng spark na ganyan mga lods. So, ang nakalagay po sa description, kaya niya ang 70 times. Isipin nyo kung gaano kadami. Tapos, kung malubat, so iikutin mo lang itong mga lods para makapag-charge sa uli. So, ganun lang, kasimple. Tapos, kapag na-off ito, yan, off, hindi po mag-spark dito. So, push button natin. So, wala. Safety po, mga lods. Yan, walang spark.
Kaya, pag hindi mo ginagamit, dapat naka-off. So, yun ang una niyang kayang gawin na makakaproduce po siya ng apoy kung wala kang posporo o lighter. So, ang next natin, paano siya makapag-portable lighting? So, ang portable lighting, mga lod, i-switch on mo ito pataas. Switch on mo ito pataas. Tapos, i-adjust mo ang lighting. So, ang lighting, iikutin mo siya dito. Yan. Yan. So, i-off ko itong background lighting para makita nyo kung gaano siya kalakas. O, yan po mga lods. So, may kalakasan po talaga. Yung sinabi natin na kung magkaroon po ng brownout, kayang-kaya na ganun kalakas mga lods. Kung giganyan mo, pwedeng-pwede na sa bahay. O. Tapos kung hinaan mo, pwede mong hinaan mo yan mga lods. O. Tapos i-on mo, ikutin, yan. Sa akin nakita ko, napakalakas. Tamang-tama po talaga pag magkaroon ng brownout. So, switch on ko muna itong lighting natin. Yan. So, kapag i-off mo ito, i-center mo lang kasi naka-double throw. Off natin. O, yan po mga lods. So, ang tanong, ilang oras naman ang kaya niyang makontinuous ang lighting na ganun? So, ito po, kaya niya ang 10 hours straight na naka-pull po dito ang sabi sa description. Pero kapag in-adjust mo daw ito ng kunti, aabot po mga lods ng 20 hours. O, yan, tingnan nyo kung gaano kaganda. Kaya kung mahaba man ang brownout, meron kang backup na sa lighting dito po sa crank generator natin. Tapos, ang pangatlo natin mga lods ay itong sa USB. Ito na. Kung sakaling magkakaroon ng lubat ang battery sa cellphone natin, pwede mong i-charge. So, kukunin mo natin yung... So, dito mga lods, meron pa akong maliit na cellphone po. Ito mga lods. Yan. Tapos, makikita nyo dito ang may indicator ba? Susubukan natin i-charge. So, ito munang maliit. So, ang charge natin... Sasabihin ko muna po sa inyo, itong USB natin, wala po itong switching. Kung naka-off o naka-on po dito, palagi pong naka-activate po ang USB. So, ang gagawin natin, isasaksak natin itong USB natin, itong mga loads. Yan. Pero, pakita na lang natin yung indicator para makita natin yung voltage. So, ang voltage naka 14.16 ang voltahe po. So, susubukan natin itong isaksak sa cellphone natin maliit. Yan. Tapos makikita mo siya dito. Ayan, makikita ba? Ayan po mga lods. Nag-charge. Tapos makikita mo rin dito ang voltahe. Ganun ka na lang natin. Makita ba? Ganun. So ang voltage naka 4.09 volts. Tapos nagkakarga po siya sa... Yan, makita naman. Nagkakarga po mga lods. Yan. So, para mas lalo pong tatagal ang battery mo o ang crank natin, pwede mong iikutin habang nag-charge. So, naka 408, pwede mong ikutin. So, makita naman, 4.09. So, pwede mong isa-charge ng nakaganyan. So, dito po sa ikot, so may sinabi. So, isali ko na lang sa inyo. Kasi naglalagay po sila doon sa description. Pero, pag bumili po kayo ng ganito, wala pong manual na nakalagay. Pero nag-search na lang doon po ako sa seller online kung ano ba talaga ang function. Pero sasabihin ko lang po sa inyo dito. So mga lods, ito muna ang isa. Malaki na po ito na cellphone. Ito ang isa-charge natin kasi maliit. So dito tayo sa malaki. So tatanggalin natin para makita. So naka-rated ang voltage sa 4.10 volts. So ito malaki. So isa-charge natin. So hindi match itong para sa charge. So, palitan natin ng iba, yung itim natin na port. Kasi naka-type C po ang ganitong klase ang gamit natin dito mga lods. So, palitan natin ng iba, yung ganito na klase. Tanggalin natin. Yan. Tapos, saksak natin. USB. So, naka 4.13 volts. So, isaksak natin ito mga lods. So, yan, nag-charge. 92% pa itong cellphone natin. Tapos, makikita mo dito sa voltahe natin, naka 3.91. So, nag-charge po yun mga lods.
So ngayon, kapag napo-full charge po itong portable crank generator natin mga lods, kaya po niyang i-charge dito ang 30% pataas mga lods. Pag babot na po siya doon, kailangan mo nang iikutin po dito sa likod para makahabol ka sa pagkarga dito sa crank generator natin. So, nasa 3.88 voltage. So, sasabihin ko po sa inyo na ang voltage na pinaka-mataas po na kaya niya dito is hanggang 3.4. Nakita ko, sinubukan ko. Pag 3.4 po mga lods, hindi na siya mag-charge dito sa cellphone. So, kailangan ikutin mo na ito para makapag-charge. Tapos, walang problema dito po mga lods sa battery. Kasi, nakalagay sa manual, nabasa ko, meron siyang protection sa HBD at saka LBD. Ibig sabihin, hindi siya ma-overcharge. Tapos, ang pinakamababa niya dito is 3.4. So, automatic rin, mag-low voltage siya disconnect. So, hindi po masisira. Kasi yun ang sabi sa description sa baba. So, walang maintenance po ito mga lods. Magsaksa ka ng AC o DC, wala. Maganda, naka lang ang gamit. Yan, makikita mo mga lods. So, tingnan natin ulit. Naka 3.8 ang volts. So, malayo pa yan kasi 3.4 ang sinubukan ko. So, tanggalin natin para makita natin kung ilan na ba yung percent niya dito. So, nasa 93% na mga lods. So, ang maliit na ganitong cellphone, kaya niyang i-full charge. Itong mga malaki, nasa mga 30+%. So, kailangan ikutin muna ang crank generator natin, mga lods. Tapos, mayroon pa tayong pahabol na sasabihin dito, mga lods. So, ayan mo natin nakaganyan. So, ang crank generator natin, mga lods, ay may sinabi doon. So, ilagay ko na lang para dagdag idea ninyo. So, ang sabi, in every 2 turns per seconds daw dito sa crank generator natin, yung 2 turns per seconds daw, ang sabi niya dito ay kayang makaproduce ang generator, portable crank generator natin ay makaproduce po ng 0.56 ampere mga lods, ang sabi doon. Kaya kung medyo bilisan mo ang ikot sa 3 turns per seconds, aabot po sa 0.08 ampere. So ang ibig sabihin doon, yun po ang ikakarga, i-charge niya dito po sa battery pong nakalagay dito sa loob. Tapos, may nakalimutan pa akong sabihin na ang portable hand crank generator natin ay mayroon pong 4 na variant o 4 na klase ang pwede mong pagpipilian. So, pakita ko muna sa inyo dito. So, dyan muna, balikan natin. So, ito po mga lord, pakita ko sa inyo na 4 po itong klase na portable hand crank version 1.0, version naman dito na 1.1, at saka yung version na 1.2. So may kanya-kanya rin silang voltahe. Sa version 1, meron pong 9 volts. Pero mga lods, take note dito, makikita mo, halos magkapareha. Pero wala po itong battery. Umaasa lang sa 3 kapasitor. Kaya mas madali po itong malubat kung gamitin mo kaagad sa pagsa-charge. Kaya paggamit mo dito, kailangan mo nang ikutin. Kasi madali po siyang ma-discharge kasi walang battery. Umaasa lang sa 3 kapasitor. Yun ang version sa 1. 9 volts po ang indicator na nakalagay dito. Ito naman sa version 1.1, medyo dumami ang kapasitor. 8 pieces ang ginamit. Medyo tumaas po ang restored na po dito kasi 8 pieces na. Tapos, imagine mo dito mga lods sa kapasitor hanggang 30 minutes lang. Masya-shut off na ang lighting. So, kailangan mong ikutin. Dito sa 8 pieces, aabot ng 1 hour. Kasi nga, marami ng kapasitor. Ito namang sa version 1.2, meron na pong battery nakalagay sa loob. Pero nasa, dalawa po ang nakalagay na 600 mAh. So, aabot siya sa 1,200 mAh. Pero ang version na ginamit natin, ito mga lods, hindi ko na nang ilagay. Ito po ang version na 1.3. Ito yung pinakamalakas na nakita ko dito sa 3. Kasi 1,600 mAh po ang nandito. Tapos, meron pang nadagdag. Tatanggalin muna natin. Dito po sa maliit, may diron po akong nadiscovery. Doon sa description, hindi nila sinabi doon. Pero ito, tiningnan ko na lang. So, meron akong nadiscovery na itong Type-C na butas na maliit na USB, pwede mong
i-charge ang battery na gamit ang charger mo sa AC charger. So kung medyo tinamad ka at gusto mong naka-full charge po ang battery dito bago ka umalis, pwede mo siyang i-charge. Susubukan natin. So ito po mga lods, ang USB charger natin. So ang gagawin natin, baliktad. Kakargahan natin itong generator natin na mini o portable crank. So baliktad. So ang gagawin natin, isasaksak natin. Naka-C-type po ang USB, yung puti. May kalakihan po dito sa needle. So isasaksak natin siya dito. So ang gagawin dito ngayon mga lods, kakargahan niya po itong battery natin. So naka-ready na lang sa 3.97 volts. So isaksak natin. So ganun ko na para makita nyo. So isaksak natin sa dito. Yan. So isa-charge niya. So ayan, tumaas mga lods. Nasa 4.04 na. So ito yung nadagdag na magandang idea. Kasi kung tinatamad ka sa pagkakarga, walang problema mga lods. Pwede mo siyang i-charge kung meron kang USB charger. So sa atin, meron tayong solar. Sa solar ko po inakarga doon sa Ruwix B kasi may lalagyan doon sa USB. So makikita naman. Tapos pwede mong sabayan sa pag-ikot. So 406 kung i-charge mong iikotin natin. So para makita. So para hindi tayo marapan ito. Ganon. Tingnan nyo mga loads. Ganon ko lang. So ang voltahe nasa 4.05 volts. So kung iikotin natin, mas maraming madagdagan. So makita nyo. So umabot doon sa 4.11 volts yun mga lods. So mas lalo pong makakargahan. So makita nyo, subukan pa natin. Yan. Yan. So medyo kunting bilis kapag pinagsabay mo ang charge at tapos inikot mo pa sa likod. Kapag umabot po ito sa 4.2, automatic pong ma-shut off, ma-cut off po niya. So hanggang 4.2 lang po yung nakalagay dito na sinubukan ko. Pagdating niya sa 4.2 o 4.20 volts, so full charge na po ang battery natin. So automatic cut off po siya. So walang problema na hindi po masira ang battery kasi may protection sa overcharge. Tapos pag bumaba po naman siya sa 3.4, so dito po may makikita kayong background na blue. So tatanggalin, iset off ko itong backlight para makikita ng maayos. So itong blue na nakikita nyo mga lods, kapag ginamit mo ang USB, iilaw po yung blue indicator. Tapos ang indicator dito sa blue, kapag sinaksak mo ang USB sa charge sa cellphone at hindi na po umilaw ang blue, ibig sabihin lobat na po ang battery. So hindi ka na makapag-charge. Kailangan mo nang ikutin itong crank sa likod. Tapos pag makita mong ma-full charge po ang USB natin dito sa battery, mawawala na po ang flashing. Pero habang nagpa-flash pong nagkaganon po ang blue dito, nagkakarga po yun sa battery natin dito sa loob. Yun ang una kong nakita kung sakaling malubat po ang sa USB. Tapos kahit nalubat po dito sa USB, pwede mong gamitin. So pagkita ko, pwede pa rin gamitin yung light. Ganito pa rin kalakas mga lods kahit nakalubat na ang battery, makalakas pa rin. Tapos kaya pa rin mag-produce dito, pakita ko sa inyo, kaya pa rin mag-produce ng lighting na ganun kalakas. Hindi po nawawala ang lighting sa spark dito po sa crank natin na generator. So light naman na tayo. So yan po mga lods. Kaya matanggalin muna natin. Kaya depende po sa inyo mga lods kung saan po kayo dito sa apat. Pero sa nakita ko, ito yung pinakamalakas sa apat po mga lods. Simple, ito yung pinakamalakas. Ito yung medyo may kamahalan. Pero ang price po dito mga lods, tingnan nyo, hindi siya ganun kamahal. Kung tutingnan mo, ito nasa 1,000 lang. Lahat po ito nasa 1,000 plus lang mga lods. Ito, mga 1,200, 1,300, 1,500, ito 1,600. Tapos marami sa online, napakamahal, umabot sa 2,000 to 3,000 po ang nagbibinta. Kaya mga lods, dito po kayo sa nakita ko na sealer. Napakamura po niya doon, naka 1,000 lang. Yung naiba ko nakita ko sa sealer, umabot talaga sa 2,000 plus hanggang 3,000 pa. Pero ito,
nakita ko, pinakamura doon. Ito yung pinakamura na nakita ko na sealer. 1,000 plus lang po talaga mga lods. Tapos makita mo, tumaas na po, nasa 400 to. Tapos pag naglubat, no problem. Gaganunin mo lang mga lods. Kung bibilisan mo, mas lalo pong nakakargahan po ang battery. Mga lods, umabot na sa 4.02. So, ang maganda po dito, anytime, anywhere, wala akong problema. Meron kang backup na magagamit mo. Ito para sa pagpo-produce ng apoy, yung backup sa lighting, at saka yung pag-charge sa USB. Tapos, nakalimutan ko pang sabihin, aabot po ng 2 oras bago ma-full charge itong battery na gagamitin mo. Ginamit ko siya sa Type-C dito sa pagkarga. Tapos mga lods, meron pa akong idagdag para mas lalo po kayong ma-excite po dito sa portable crank generator natin na kaya rin niyang mag-charge ng battery na ganito, na 18650 na battery. So susubukan natin para makita nyo mga lods. So gagawin natin, isasaksak natin ang USB charger at i-charge natin po ito. So isaksak natin sa dito mga lods. Ayan. So makita mo. Oh. Makita ba? Yan. So, kunin natin para hindi magulo tingnan. So, kaya niyang mag-charge mga lods sa battery. Oh. Kayang-kaya mga lods. Kung makita mo, nagkakarga po sa battery. Dalawa, sabay pa ang 18650 na battery. Tapos, meron pa, isabay pa natin. Kung meron po kayong mga lights na ganito sa USB, pwede mong gamitin mga lods. Kung gaano sa kalakas. Ayan, ang light, dagdag lighting pa mga lods. Pwede kung gusto nyong lagyan ng light. Yan. Sabay pa natin dito sa taas. Okay. Yan po mga lods. Ang light. Stop nating light para makita nyo kung gano'ng kalakas. O yan. Diba? O. Tapos tanggalin natin. O. Tapos hinaan natin dito mga lods. O. 3.99. Makita ba? 3.99 volts. Pag ikotin mo lang mga lods, lakas-lakasan ng kunti, ay kaya nang mag-produce 0.01. So ayan po mga lods. So, paki-comment po sa baba mga lods kung ano po ang hindi pa natin nasabi dito po sa portable hand crank generator natin. So mga kalodi, bago po tayo magpaalam po sa mga kalods natin, isa-shoutout po natin itong gusto magpapa-shoutout po dito sa channel natin. Umpisahan natin si Chief Ding Channel, si Rooney Antolin, at saka ito pa si Fernando from Jeddah, Saudi Arabia. Pilots, ang layo nyo. Kunting ingat po kayo dyan sa trabaho nyo, si Fernando. At saka ito pa, ang huli natin, si Mark Sarbida. Lods, magandang araw po dyan sa inyo. At saka ito pa, sali ko na po itong walang sawang mag-join member po sa channel natin. So, thanks for blessing po sa mga lagi pong nagsusuporta po sa joint member sponsor natin. Ay si ito pa, isa natin, si Marvin Berlanca. At saka, ito pa si Don Kamuti. So, ito po, walang sawa talagang nagsusuporta. Maraming salamat po talaga mga lods. Ito pa si Jude Brian Perseveranda, si Rodel Naguhoy, ito pa si Benji De La Torre, at saka ang muli natin si Titing Ulalon. So, sa mga ka-lounds natin, huwag niyo kalimutan pong mag-like, share, at saka sa lahat pong hindi pa nakapag-subscribe po sa channel natin, huwag niyong kalimutan po mag-subscribe at pakiclick na lang sa button bell para updated po kayo palagi. At saka maraming salamat po sa walang tigil na panonood po dito sa channel natin.